So ito guys, good evening sa ating lahat at ngayon ay paggabi na. Winter pa rin guys. Sa nakikita natin, ang dami pa ring snow as you can see guys. So ang dami pa ring snow. At ngayon ay naglalakad tayo sa frozen na dito maglakad tayo kunti dito sa snow. Ayan. Hindi pa nila nililigpit yung Christmas tree. Ayan. Hindi pa nila nililigpit. So maglakad-lakad muna tayo dito sa snow. Lakad-lakad muna tayo dito sa snow. Kasi unti-unti na siyang natutunaw guys. Dahil bukas nasa plus 2 degrees Celsius na tayo. Ngayon nasa minus 3 degrees Celsius pa tayo. Tapos malapit-lapit na ring mag plus degree Celsius. Unti-unti na lang nagka-plus degree. So buti na lang kasi ngayong taon na to, itong January na to is talagang since mga 3 weeks ago na is palaging minus degree Celsius. Tapos ito pa nga nag-snow nang napaka dami. So ngayong araw na to is January 22. So medyo pakunti-kunti na lang yung snow. Kasi nga 2 weeks, halos 2 weeks na itong ganito. Nung una is sobrang mas makapal pa ito. Tapos unti-unti na lang siyang natutunaw araw-araw. Kasi minsan pag nag plus degree ng saglit, ayan may traktor pang dumadaan, ayan, di ba? So, kaya sarap guys, ayun. Para siyang buhangin na pag ginapakan mo is siya, yung parang tawag dito, yung ayan, tumutunog, di ba? Yung umaano ka ng kunti. Lumulubog ka ng kunti-kunti. So, ramdam mo talaga na ice yung inaapakan. Kung sa atin pa sa Pilipinas is para siyang buhangin. So, ang payo ko guys sa mga ito na naman tayo, magbigay tayo ng good advice sa mga may pangarap pumunta ng Europe. So, niisip-isip ko kanina na sabi ko pag nag-vlog ako kailangan seryoso na, kailangan yung mas seryoso na, yung masaya na seryoso na talagang matutunan ng maraming mga kababayan natin, abroad man or sa Pilipinas. Kasi sabi ko nga 2026 na ngayon, January 2026, so kailangan mas seryoso na tayo sa buhay. So kasi minsan parang pag puro biro lang, parang siyempre parang iniisip ng mga kamag-anak natin, mga kababayan natin is parang mayaman na tayo, na parang relax na lang, ganun. Pero sa totoo lang guys, itong na ito is kunting video lang ito. Kumbaga kunting saya lang ito at kunting labas-pasok lang tayo para lang makalanghap ng hangin. So, iyon. So, ngayon, doon tayo galing, yan. Yung pinanggalingan natin ay diyan tayo galing. So di ba? So puro snow, ayan. Tapos pag marap man tayo doon sa isa, snow din, ayan, di ba? So hindi ko pakita yung buong mukha ko guys kasi hindi ako ngayon naka-lipstick. So dahil alam na ninyo bakit tayo nakaganito, kasi nga sa sobrang malamig. So ayan ang sa banda doon. At harap naman natin is ayan, di ba? So, tayo konti. So, ayan. Pampadagdag lang ng kulay ng ating vlog. So, ngayon guys, dahil nga dito tayo sa country na nagsusnow, so magbibigay ako ng mga maraming tips doon sa mga bagong may pangarap sa buhay na gustong makaipon ng mas mabilis. Pero ang mga yan guys ay ang kapalit ay tibay ng loob. Kasi as you can see, di ba, nakita niyo naman ang lawak-lawak, di ba? Ayan, ang lawak-lawak, di ba? So doon naman sa kabila, ikutin natin. O, di ba, ang lawak-lawak, ayan. Tapos halos wala tayong taong makita kasi lahat sila is nasa loob ng bahay dahil sobrang malimit. At dahil nga ang mga, hindi naman ito kagaya sa atin sa Pilipinas na sobrang dami ng tao. Ngayon, advice ko is
sa mga bagong may pangarap sa buhay, paalis pa lang at mga bago sa abroad. Alam nyo guys, ang gawin nyo is lagi lang kayong positive. Lagi lang matibay ang loob nyo. Huwag kayo masyado mag-isip na, ay malungkot dito. Huwag ganyan. Lagi lang ninyong isipin na kayang-kaya ninyo. Kung kinaya namin, kayang-kaya mas lalo ninyo. Kasi, alam nyo guys, bakit ko sinasabi? Kasi, wala pang internet, di ba? Noon wala kaming internet. Puro kami tawag, tas ang mahal-mahal pa. So, para bang, kumbaga, ibig ko sabihin, kayo, mas maswerte kayo kung nasa abroad kayo ngayon. Kasi meron kayong mga gagamiting social media. Kagaya ng YT, FB, si TikTok, ayan. Diba? So, ibig sabihin, mas marami kayong, kumbaga, mas hindi kayo malungkot dahil mas marami kayong paraan para makatawag kayo sa inyong mahal sa buhay na makikikabit lang kayo halimbawa ng wifi o bibili kayo ng sarili nyong wifi. So, kumbaga, nakakalamang na kayo kasi sa amin noon. Kasi dumating ako year 2000 February. So, imagine niyo guys, 26 years na ako dito. At nung unang panahon is wala akong kaalam-alam sa salita nila sa German kasi nga dito kami sa Austria, Europe, at ang salita nila dito is German. So wala akong kaalam-alam at saka Diyos ko, ako pa naman pinanganak din kasi ako na medyo madrama sa buhay dahil siyempre marami nga kaming magkakapatid, tapos siyempre kulang sa pagmamahal, di ba? Ganoon naman lahat, halos karamihan sa atin, di ba, yung kulang ang mga bata sa pagmamahal dahil sa dami ng magkakapatid, tapos yung nanay at tatay ay walang oras, di ba, sa bawat bawat isa. So, halimbawa kami, kasi nga naman, 12 lahat kami. Tapos 11 na lang kasi namatay nga ang isa, 1984 pa yata yun namatay, or 1987, mga ganun, 1986 or 85, mga ganung taon. So, pero 11 pa rin kami. So, imagine mo yun, paano paghati-hatiin ng oras ng magulang namin is sa dami-dami namin. So, ang ginagawa ni nanay, dahil si nanay is, at saka si tatay is, siyempre gumagawa sila ng paraan para araw-araw meron silang trabaho. So, yung oras nila sa amin, halos wala na. Ang oras nila is sa trabaho na lang at pagliligpit at pagluto. So, pagod na sila doon. So, ngayon nung lumaki ako is nakakatulong na din ako kahit paano, nagugas ng plato, igib ng tubig. Kasi nga nun, alam mo naman sa atin sa probinsya, di ba? So, kaya, siyempre kulang tayo sa pagmamahal. So, madrama din ako nung dumating ako sa abroad. So, ngayon, kung ako sa inyo, kung kayo yung mga bago, is iwas kayo sa, lungkot. So, mas gumawa kayo ng paraan para mapasay nyo yung sarili nyo na hindi kayo lamunin ng lungkot. Kasi alam nyo guys, ang hirap nang malungkot kasi nagiging masungit ka, tapos alam mo yun, yung mas mabagal yung swerteng dumadaloy kapag lagi kang masungit, ganun. So, saglit lang guys, punti lang ako lakad-lakad dito. Itutuloy natin ang ating mga good advice. Ganda, diba? Ganda. Ganda maglakad-lakad sa snow. So ngayon guys, ituloy na natin ang ating good advice sa mga kababayan nating may mga pangarap sa buhay. So maglakad-lakad lang tayo, tapos mag-usap-usap lang tayo. So ngayon guys, ang advice ko is
pagdating ninyo sa abroad or habang nag-abroad kayo, habang may plano kayo, kumbaga i-ready na ninyo inyong sarili na dapat pagdating sa abroad magiging wise kayo, gawin ninyong paraan para hindi kayo lamunin ng lungkot. So ngayon, nung nandito ako noon, dumating ako sa abroad is, siyempre lahat naman ng mga pinsan ko, puro mga busy sa trabaho, halos walang oras na, puro trabaho na lang. Tapos sa mga bata kasi nga, bakit guys, ang mga Pinay dito sa abroad is puro trabaho lang kasi ang mahal ng upa. Number 1, ang mahal ng upa sa bahay. Pangalawa, lahat binabayaran, parang Maynila. Tubig, ilaw, as in lahat. Kaya, ang nangyayari, dinudubli namin yung oras namin sa pagtatrabaho para makaipon. So, ibig sabihin, kapag magstay ka lang sa isang trabaho na 8 hours, hindi ka makakaipon. Kasi puro sa bayaran na lang yun napupunta. Lalo na yung mga workers dito na mga halimbawa, kagaya ng mga sa fast food, McDonald's or sa Burger King, yung mga yan is maliliit lang ang sweldo. So ngayon, nagdodoble kami ng trabaho, nagsa-sideline kami kasi para at least kahit paano makaipon. So grabe yung kamay ko, nagpo-frozen na. Dahil sa -3 degrees nga tayo ngayon. So, kaya yun ang nangyayari dito sa abroad kung bakit kami makatulog lang kami ng 6 hours to 8 hours, masaya na kami. Tapos panibagong kinabukasan, ayan na naman, maagang gumising, trabaho, yan, kape-kape. Tapos, ayan, vlog na ngayon kasi uso na ngayon yung vlog, uso na ngayon yung FB, Reels, at saka kung ano-ano pang mga social media. So, sobrang nakakatulong talaga sa amin guys ang YT at ang mga napapanood nating mga showtime na yan or kung ano-ano pang masaya sa buhay na palabas sa atin kasi sobrang nakakatulong talaga sa aming mga nasa ibang bansa. So, kaya kung akala ninyo is masarap sa abroad, oo, masarap pero mahirap din. Kumbaga, ang araw masarap, ang isang araw mahirap, ganun, palaging ganun. So, tsaka dito naman is may mga Christmas party naman, kasama din namin yung pwede kami mag-attend sa mga Christmas party ng mga Pilipino. Or kung nag-i-invite sila na pwede kaming pumunta, yan, pwede yun. Nakakapag-attend naman kami. Or yung mga barrio pista, ayan. Talagang nag-a-attend din kami yan kung sakasakaling may oras kami. So kaya yung iba napapansin niyo nagbabakasyon talaga sila from Europe or from America to Philippines once a year kasi nga bawi-bawi na lang, 'di ba, sa sobrang puro trabaho. So yun yung nangyayari. Kaya para sa akin guys, kung ako sa inyo, tibayan ninyo ang loob ninyo. Pag halimbawa nandito na kayo, lalo na sa mga snow country kagaya nito, ang gawin niyo is magdamit kayo ng pang winter. Lagi kayong gumamit ng ayan, gaya yan, 'di ba? So as in, 'di ba? So puro talagang itong guantes ko is manipis, so dapat mas makapal para mas maano sa lamig, mas matibay at mas ma-enjoy yung pag-walking kagaya ng ginagawa ko. So ayan, ayan may nag-ice skating doon, tingnan niyo. Sa kabila, yan, nag-ice skating yung mga yan. So ayan, parang nag-isa lang siya, pero tingnan natin. Hindi kasi ako marunong mag-ice skating dahil ang ilang beses kong na-try pero lagi naman ako natutumba. But tingnan natin, baka pag nagbagong isip ko, baka bukas o makalawa mag-try uli ako ice skating. So buti na lang at day off ko ngayon. At bukas ay day off ko din. So ayan ang ilog na frozen, ang maliit na ilog. Ayan guys. Frozen or small river. So ayan, may nag-ice skating doon. So tawid tayo doon sa tulay. Dandahan lang kasi madulas oh. Dandahan lang ating paglakad kasi madulas.
ganun lang guys, kailangan magdamit lang kayo ng maayos. Lagi lang kayong uminom ng tsaa or may init-init na sabaw. Ayan. Saka maraming sinabawang sinigang na maraming gulay. Ayan. So malalabanan na ninyo yung lungkot at malalampasan din ninyo yung mga taon na habang kayo nag-iipon. So yun lang yung gusto kong i-ano sa inyo. At saka pag nagpautang naman kayo is dahan-dahan lang. At siguro duhin ninyong pag may mangutang is kailangan magbayad naman. Para kung hindi kayo sigurado, wag na lang magpautang. Kasi nga sobrang pinagpaguran nyo tapos hindi kayo babayaran, di ba? So maliban na lang kung talagang gusto nyong tumulong. So nasa sa inyo na yun. Pero ako kasi guys, maraming umutang sa akin. Mga 30 siguro umutang sa akin. At 2 lang doon ang nagbayad. Yung iba hindi na. So, kaya ang hirap no? Pag mga ganyan. Kasi, so andito na, yan na yung pinag-ice skating. Nila. So, ayan. Galing. Ayan. Dito na sila nag-ice skating. Oh, wow. Ganda no? Ayan. At least nilinis nila. So, ayan. Diba? Ang ganda. So, dulas-dulas yan. Pero marami ka namang matutunan kasi habang naglalakad ka, habang nag-ice skating, ano na din yun training. So, hello! Hallo! Hey, die Runde fährt nicht, hallo! Hello! Cute ko. Nag-ice skating sila yan, di ba? Cute. So maganda dito kasi hindi na sila magbabiyahe ng malayo. Kasi pag hindi siya minus grad, magbabiyahe pa yan sila sa malayo para lang mag-ice skating. Eh pag dito lang sa malapit, yung mga nakatira dito. So hindi na sila nakakatipid na sila ng oras at saka gasolina, di ba? So ganda, di ba? Ayan. Oh. Wow. So, ayan. Yan, dyan sila nag-ice skating, mama. Ganda, di ba? Oh. Sayang lang talaga. Pero, malay mo, guys, kasi malapit lang naman. Pwede ako mag-ice skating dito. I-try lang nating mag-try uli after ng 7 years. Mga 6 to 7 years akong nag-try dati. So, yung pang-ice skating ko nakatingga lang doon. So, ayan, di ba? So, ice skating area. So, ang lamig-lamig, grabe. -degree Celsius. So yun guys, maraming salamat sa inyo at yun lang ang aking good advice na maging matibay lang kayo at ang puhunan natin sa buhay natin mismo is siyempre number 1, magdasal, sipag, tiyaga, pakikisama at intindi. At wag nating idaan sa init ng ulo yung mga bagay-bagay na wala namang dahilan para lang alam mo yun, para lang magsayang tayo ng panahon na hindi naman nakakatulong sa atin. So, yun lang naman yung aking good advice. So, yan, marami-rami na sila. Marami-rami na silang nag-ice skating. Cute. Marami-rami na doon yung mga bata. So, yun ang kahoy na walang mga dahon kasi natutulog na dahil sa wind. So ayan, marami-rami na sila. Ayan. Diba? Dami-dami. So dito naman ang tennis. Dito naman yung mga mahilig sa tennis, yan naman sila. At doon naman yung nagbabasketball sa kabila. So, pakita natin. So, yung mga nagbabasketball, nandun naman sa kabila. So, ayan guys. Dito kasi, parkingan malapit dito sa mga parkingan. Kaya, yung kalsada, binubuldos na nila yung snow dyan. So, napapansin natin na walang snow sa kalsada. So, ayan, dyan sila nagba-basketball. Yan. So, at itong puno naman na ito ay walnut tree. At yan ay, ang walnut ay maganda sa ating brain na pampatalino at pampatalas daw yan ng isip para sa mga estudyante at para sa mga gustong matalino palagi. So yan yung kakainin dapat. Walnut trees, walnut
fruits at siyempre nuts, tsaka siyempre yung mga gulay, yan, prutas. Number 1 yan, pampatalino. So yun lang guys, maraming salamat at sana mayroon kayong natutunan sa video ito at huwag kalimutan magdasal at spread kindness. Thank you guys. God bless everyone.